Isang napakagandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. So sa nanghingi ng update sa ating talong na nakatanim noon sa ilalim ng ampalaya, ito na po sila ngayon mga ka-farmers, mga ka-viewers. So medyo mahina po siya ng konti compare po din sa ating diretsong nakatanim na walang nakalilom sa kanya. So alam niyo mga ka-farmers, bakit ganito lang kataas o kalaki ang ating talong? Dahil po sa ang ampalaya ay nauna nating itanim sa loob ng 3 linggo bago ang ating talong. Kasi po mga ka-farmers, dahil sa sobrang dami po ng ating punlang talong, no? Maraming labis. So yan, nakatanim lang tayo ng 3,000. Tapos meron pang terang mga nasa 4,000. So ito ang nangyari mga ka-farmers, itinanim ko na lang ang iba sa ilalim po ng ampalaya. Kasi ang planting distance po natin sa ampalaya ay 4 metro. Simula dyan, sa poste papunta dyan, 4 na metro, no? Simula dyan papunta doon. So sa madaling salita, simula dyan papunta yun sa puno ng talong ay 2 meters, no? So yun po mga ka-farmers. Okay din, tapos marami akong mga short video na wag nyo munang gayahin kasi hindi ko pa ito subok. Then ngayon ko lang po nasubukan na magtanim ng talong sa ilalim ng ampalaya. Kung sabayhin nun siguro silang na itanim, baka maganda ang kalalabasan. So nauna ng 3 linggo ang ampalaya bago na itanim ang talong, kasi labis po ang ating punlang talong. Yun po ang dahilan kaya nagtanim tayo. So ngayon mga ka-farmers, may problema tayong nakita sa ating talong din. Ang problema na ating nakita yung fruit borer. So ang dapat natin gawin din mga ka-farmers ay yung lahat mga talbos tulad nitong na nakikita natin, alisin natin to mga ka-farmers, ilagay sa timba o sako, tapos dalhin sa tabis, pwedeng sunugin or itapon, no? Pwede ibaon. So mas maganda sunugin mga ka-farmers. So wag natin hayaan pati yung mga bungang may tama sa gitna kasi lumabas ang uod, gumapang at maninira na naman ulit. So yun po mga ka-farmers, pagkatapos matanggal lahat ng mga talbos na may mga tama sa fruit borer at saka mga bunga mga ka-farmers, mag-spray tayo ng mga Proclaim of Tea. Then tapos gawin natin sa 2 beses sa 1 linggo para sa susunod kung may mga bunga na tulad ng ating nakikita, ano po mga ka-farmers, wala na pong tama. So yun lang no ang ma-share ko po sa inyo at maibahagi sa ubanggang ito kung paano natin i-control ang fruit borer sa talong na tinatamaan ng sobra-sobra. Okay, so dito naman sa ating matatanda at unang tanim, meron pa tayong maraming maha-harvest. Then sobrang tangkas na, lagpas tao kasi yung 6 feet natin ang taas ng ating balag ay nalalagpasan ng mga ka-farmers. So kahit isa mo pa ang kamay mo, mataas pa din at hindi ka din makikita. So yun po mga ka-farmers, yan. So ganito kataas o katangkad ang ating talong. So yun mga ka-farmers, pinapadiligan natin. So ganoon pa din mga ka-farmers, may problema din. So yun, nabanggit ko na lahat ng mga talbos na may tama sa fruit borer kailangan nating alisin or tanggalin. Putulin natin mga ka-farmers. Ang pagputol, share ko lang, no? Eto, may butas din ni banda. So ibaba natin ng konti. Diyan natin putulin. Gamit ang gunting or cutter. So yun lang ang ating gagamitin. So ngayon mga ka-farmers ay nagpapabutas po tayo. So dati taniman natin to ng ampalaya, ngayon tataniman natin uli pero yung grafted mga ka-farmers, no, na ampalaya. So kailangan lang natin to ipahinga. So siguro mulang naibunot ang ampalaya din mga 2 linggo na ang nakalipas. So ngayon mga ka-farmers, pinapabutasan po natin ang ating binata, no. Ayan, kasi maglagay pa po tayo ng fertilizer, ipot ng manok at saka yung mga organic na pwede natin gamitin din. So yun po mga ka-farmers, so ganyan kalaki ang butas. Tapos ang planting distance simula dyan, papunta dyan. So ngayon lapitan natin para makita. Dyan ang mga ka-farmers, napakabilis po.
ilalim. So pag meron tayong earth auger pang butas, napakabilis lang po ang trabaho mga ka-farmers at walang kahirap-hirap. So kahit isa lang tao magtrabaho, no, yung mga 1,000 kapuno hindi aabutan ng isang araw. Pero pag halimbawa manumano or manual mga ka-farmers, hindi natin matatapos isang araw ang 1,000 ka butas. So ito hindi aabutan mga ka-farmers. Yung dalawa na lang oh. So yan oh. Tapos pulverize pa mga ka-farmers oh. Yun lang ang gagamitin natin pagtambak. Ganyan ang kabilis. So yan. Hindi tayo pulverize ng sobra. So hindi tayo mahirapan kung magtatanim na tayo. So pinaulit ko ang pagpabutas mga ka-farmers kasi kanina ang ginagamit nilang talim yung maliit, yung pangpuste, pangbaon ng malilit na puste. Sabi ko hindi, yung malalaki para maluwang ang butas mga ka-farmers, para ang ugat ng ampalaya ay malaki po ang marating. So ang ito ang butas nila maliit kasi pangpuste lang yun, ng ganito kalaki. So pinapalitan natin ng patalim na malaki para maluwang mga ka-farmers. So kung hindi lang natin pinapaulit, baka tapos na ito. So ganyan kabilis pag meron tayong earth auger. Ganyan kalaki ang earth auger Tapos ang hukay niya mga ka-farmers siguro mga ang ikot siguro kasing laki ng puno ng saging na tundan, no? Or galon, malaki pa sa galon na puti, parang happy time mga ka-farmers na biscuits, no? Parang happy time, ganyan kalaki ang butas. Ayan lapitan natin So ganyan kalaki mga ka-farmers Yan. Okay. So itong kalahati tapos na, ito isang linya na lang. So kung mga ka-farmers, kung yung diretso pa ang talim na malaki, baka ito konti na lang. So pag meron tayong earth auger, malaking bagay kasi madali lang po nating matapos ang trabaho natin kaysa imanumano kagaya nito. Napakainit na ngayon. So siguro sobrang matigas to, no? Pero pag earth auger, walang kahirap-hirap, mabilis lang ang trabaho mga ka-farmers. Tapos napaka po sa lupa. Pulverize. Okay, so yun lang po ang mai-share ko po sa inyo o mai-update sa ating talong na nakatanim noon sa ilalim ng ampalaya. At saka ngayon naman ay subukan naman po natin ang tinaniman dati ng ampalaya. Pagkatapos ampalaya na din uli. I-try natin mga ka-farmers, pero may gagawin tayo din So kailangan lang natin ipahinga. So mga 2 linggo na ito, no, nabunutan ng ampalaya. Tapos ang lahat ng mga sanga puno ay inalis pati bunga. Okay, then ito mga ka-farmers, hindi pa namin ito tataniman. Binubutasan lang, lagyan ng ipot, fertilizer. Then pagkalipas ng mga 2 linggo, pwede na siguro natin ito tataniman uli, no? Balik natin sa first week ng month of February ang balik nating taniman ng ampalaya. So ang variety ng ampalaya na ating itanim, dahil wala tayong mahanap na mestiza, Galaxy Max F1 lang muna tayo kahit maliit mga ka-farmers, wala tayong magagawa. Ewan ko kung bakit mga ka-farmers wala na silang supply ngayon ng mga seeds na mestiza. Napakaganda naman kasi yung mestiza yun po ang demand. Okay, so sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers, bago tayo magtapos, mega love shout out po sa mga new subscriber natin, sa mga
subscriber natin na walang puas na nag-suporta palagi sa ating munting YouTube channel. So sa inyong lahat, hindi ko na kayo maisa-isa. So ito lang ang masabi ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Okay, sa mga commentator natin, sa mga sharer, malaking tulong po bilang isang farmer na nagko-content at nagbahagi ng kunting kaalaman. So sa inyong lahat mga ka-farmers, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Happy watching. God bless us all. Bye bye.